Papala sa ating lahat. So, tunay nga na ito ang araw upang tayo magsaya sapagkat ang ating Panginoon ay ating kasama sa umagang ito. So, kung tayo man po ay nagkakatipon-tipon na sa ating mga tahanan, patuloy na ating ihanda ang ating mga sarili at patuloy nating pasasalamatan, patuloy na ating papupurihan ang Panginoon sa umagang ito. Ipalapak natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga Panginoon na kami ay nagagalak na magpuri sa iyo sa umagang ito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito nananabik na makita, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan ba, ako ay narito ngayon, naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito iyong iyo. Minsan pa ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito. Ako ay narito ngayon, naghihintay, inaasam, nasama sa presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw
Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Patuloy sinasamba yung pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Lord, tunay nga na wala kaming ibang kailangan, wala kaming ibang malalapitan. Lord, tanging Ikaw lamang. Ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa sa aming mga buhay. Tunay na Ika'y tapat, Panginoon. Tunay na Ika'y dakila. Hallelujah. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa umagang ito. At patuloy mo pong tanggapin ang alay naming mga papuri at awitin sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Ang puso ko'y tinutulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo na ikaw ay mamasdan, makanikaan, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na
lukhulukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Hallelujah. Patuloy ka, Lord, na maghari sa aming mga buhay. Sa umaga nga po ito, Panginoon, siliksik mo ang puso ng bawat isa sa amin. Lubusan kaming lumalapit, lubusang nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan ang bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa, kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay,
kanyang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Oh, Panginoon, maghari ka sa buhay ko. Oh, napakabuti mo, napakabuti mo, oh Panginoon, Panginoon. Tanging ikaw lamang sa buhay ko, Panginoon, Panginoon, dakila ka. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na tapat, Diyos na dakila sa aming mga buhay, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito
patuloy na nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan, at sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, kailan may hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. At tunay, Lord, na ang pag-ibig mo, ang biyaya mo, ang iyong habag, Panginoon, na patuloy na aming nararanasan sa aming mga buhay. O Diyos, maraming salamat po. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila ay sa iyo lamang. Purihin ka, O Lord. Sambahin ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Karapat dapat na papurihan, sambahin ng Diyos na buhay, na siyang patuloy nagbibigay ng buhay, kalakasan, hininga sa bawat isa atin. So, mula po sa ating iglesia dito po sa Light Church, tayo po ay patuloy na mapalakas ng salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan ngayong umaga. So, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating buong isipan, ang ating buong pagkatao na tanggapin ang pagpapala ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, sino man ang dumaranas ng karamdaman, dumaranas ng kahirapan, dumaranas ng mga pagsubok, pag-uusig man, o dumaranas man sa kasalukuyan ng mga banta ng kaaway. Napakahalaga na makita natin ang Diyos ay nasa kanyang trono, patuloy na gumagawa, patuloy na kumakalinga, at nandyan ang kanyang patuloy na proteksyon na kanyang pinagkakaloob, lalong-lalo na sa lahat na nagtitiwala at umaasa sa kanya. So ngayon pong umaga, patuloy natin ibukas ang ating mga puso. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos sa langit, batid mo ang aming mga buhay, batid mo ang aming kalooban, ang aming isipan. Sa umaga pong ito, Diyos, salamat dahil ang tunay na ikaw lamang Diyos na karapat-dapat na papurihan at sambahin. Ikaw lamang Diyos ng pagkakatiwalaan ng buhay ng bawat isa. Gayon din po, Amang Banal, tunay po na sa gitna man ng mga pagsubok na dumarating, ikaw ang Diyos nagkakaloob ng katugunan. Maging sa mga panahon ng karamdaman, ikaw din ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kagalingan. Salamat po sapagkat hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Nananatili kang Diyos na makapangyarihan. At higit ang iyong plano sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng iyong mga anak. Ngayon pong umaga, patuloy mo pong tulungan ng bawat kapatiran na bagamat nasa kanilang tahanan and online, nandiyan ang katapatan, Panginoon, na makibahagi sa gawain ito. And maging sa mga kapatiran naman, O Diyos, na hindi maabot dahilan sa problema sa kanilang internet connection, I pray, Lord, na hayaan mo na kailang hangaring makibahagi sa ganitong online, patuloy mong tugunan sa kaparaanan, Panginoon, na minsan hindi rin namin kayang maabot ng aming isipan. Right now, Lord, we pray ng Espiritu ng pangungusap mo sa pamamagitan ng iyong salita ang ipagkaloob mo sa amin. Na ang salitang ito patuloy na magkaloob ng kagalingan sa aming puso. Salitang magtuwid sa buhay ng bawat isa. Salita na patuloy na magbago sa aming puso't isipan. Hayaan mo na ngayong umaga, patuloy ka, Panginoon, na maitaas at mapapurihan sa pamamagitan ng iyong salita. Ano mang karamdaman ay walang kapangyarihan o karapatan sa buhay ng iyong mga anak, bagkus ang iyong kagalingan ang patuloy mong ipadadaloy. Sino man sa mga kapatiran ngayon na mayroong kinakaharap na mga pagsubok, pag-uusig, pagbabantaan ng kaaway, I pray, Lord, na ilagay mo sa kanilang puso't isipan, maging sa kanilang physical na katawan, ang kalakasan na bumula sa iyo, na walang anumang pagsubok na hindi kayang lampasan sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng aming buhay. And Lord, I pray na sa tahanang ito, sa lugar na ito, ang pagpapala ay patuloy pong dumaloy. Ang kasaganaang mula sa iyo, ang iyong pagkilos, ang iyong presensya, na patuloy po naming maranasan, Panginoon. Salamat po, Amang Banal, at patuloy ka po naming itataas, papupurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus na Panginoon. Amen. So ngayon pong linggong ito, ang ating pag-aaral, o itong buwan na ito, ay ang
aklat ho ng Santiago or James, na kung saan isang praktikal na pagtuturo na isinulat ni James. Although si James ang kauna-unahang apostol na martir sa 12, so ang unang namatay ay si Judas. So namatay siya sa kanyang sariling pamamaraan at hindi yun yung kaparaanan na nagnais ng Diyos para sa kanya. Nangyari ang ganong kalagayan hindi dahilan sa ginusto ng Diyos na makaranas siya ng ganong uri ng kamatayan mismo, bagkus pinili niya ang kamatayan sapagkat may bagay na hindi na bago sa buhay ni Judas at hanggang sa kahuli-hulihan, ito'y kanyang pag-uugali na hindi niya tinalikuran. Kasalanan na kanyang patuloy na isinagawa na nagdala sa kanya ng kamatayan. Subalit, sa buhay naman ni Santiago, siya'y lingkod ng Diyos. Although sabihin natin, may makita tayo mga weakness sa buhay ni Santiago bilang lingkod ng Panginoon, but still, siya'y nanatili hanggang huling hininga ng maglingkod sa Panginoon. At nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Isa siya sa mga naging patotoo o nagpatotoo patungkol sa Panginoong Hesus. So kung mapansin natin, halos kabilang si Santiago sa nawala matapos na usigin ng Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ni Judas. Subalit si Santiago, matapos na kanilang tanggapin ang kapangyarihan at kapuspusan ng Santong Espiritu, sila'y nanatili hanggang huling hininga, hanggang kamatayan. Hindi nila tinalikuran ng Panginoong Hesus, bagkus lubusang naglingkod sa Panginoon. Mula dito sa kanyang sulat, sa chapter 1, verse 1, sabi niya mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Nandoon yung kanyang pag-claim sa kanyang sarili na siya'y lingkod ni Kristo. Pagkas binanggit ho natin yung salitang alipin, halos hindi magandang pakinggan kapag narinig ho natin yung word na alipin, no? Dahilan ito'y nagpapakita na wala kang karapatan sa iyong sarili at masyadong inaabuso ang mga alipin ng araw. Kung mapansin ho natin ang pinakang context ng pagiging alipin, kapag halimbawa mayroong natalo sa isang digmaan, lahat ng mga bihag ay dadalhin sa isang lugar at bibilihin yun bilang alipin. Kapag binili ka bilang alipin, wala kang totaling karapatan sa iyong sarili, bagkus ang sumunod sa nakabili sa iyo. Ano man ang kailangang ipagagawa, gagawin mo. Wala kang karapatan, totaling wala kang karapatan. So, kung papansinin natin na ipinakilala ni Santiago, ni James ang kanyang sarili, sa verse 1, na alipin ng Diyos at Panginoong Hesukristo. Alam niyo ho, kung babanggitin man natin ang salitang ako'y alipin ni Kristo, ako'y kanyang lingkod, ito yung pinakamainam na pagpapasakop. Bakit po? Kung magiging alipin ka ng iyong sarili, maaaring wala kang patutunguhan kundi kung anong gusto mo, yun lamang. At maaaring magdala ito sa iyo ng kapahamakan sapagkat wala kang tiyak na plano sa sarili mong buhay. Kung may plano ka man, hindi rin lubos ang iyong alam sa kung ano ang mangyayari bukas. Kung magiging alipin naman tayo ng kaaway, magiging alipin ni Satanas, patuloy tayong mamumuhay sa kasalanan. Subalit, ang maging alipin ng Diyos, maging tagasunod ng Diyos, maging tagasunod o maglingkod kay Hesus Kristo, ito ang pagkaalipin na mayroong tiyak na patutunguhan at ang magandang plano ang siyang magaganap sa gitna ng mga pagsubok, ng mga kahirapan man na maaaring dumating, mayroong tiyak na plano ang Diyos. Ganon din naman sa buhay ni Santiago na siya'y naglingkod sa Panginoon hanggang kanyang huling hininga. At ito yung kanyang sulat at paalala sa mga mananampalataya. Mga mananampalataya na tinuruan niyang paano mamuhay bilang Kristiyano sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga kabi-kabila ang mga pagbabanta mula sa gobyerno, mula sa mga Hudyo na nagkukunwaring Kristiyano. So tinuruan ni Apostle James paano manatili ang mga mananampalataya. At nung nakaraan po, napansin ho natin sa ating message, mga naunang message na tinuruan ang mga mananampalataya na magkaroon ng kagalakan sa gitna ng mga pagsubok na dumarating. Ano mang pagsubok, nandoon yung kagalakan sa kanilang puso sapagkat mayroong Diyos na mapagkakatiwalaan at dapat na inaasahan. Gayon din naman, ipinaalala ni Apostle Paul na nandoon yung pananatili, no,
sakali dumating man ang mga tukso, ang tukso sa buhay ng isang mananampalataya, nandoon ang pananatili na pasakop, pailalim pa rin sa Panginoon. At nandoon yung pamumuhay ng salita ng Diyos. Ano mang narinig na katotohanan mula sa kanyang salita, alam niyo po, napakaganda na kapag ang salita ng Diyos ang nagaganap sa ating buhay, tayo po ay mayroong paglago. Subalit kung tayo magiging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, matapos natin mapakinggan, igbalik naman tayo sa ating pamumuhay, wala hong mangyayari sa atin at walang tunay na paglago ang isang mananampalataya. Kaya ipinaalala ito ni Apostle James sa mga mananampalataya na nasa panahon ng kahirapan, nasa panahon ng pag-uusig, na ang buong pag-asa, buong pananampalataya ay ilagay sa Panginoon. Ngayong umaga, tingnan ho natin ang katotohanan ng kanyang salita sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Mula po dito sa James chapter 2, verses 1 to 13. No? James chapter 2, verses 1 to 13. So, sabayan niyo po ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mga Biblia. Nababasahin ko ang talatang ito, James chapter 2, verses 1 to 13. So ganito po ang sinasabi, nakasaad sa talata. Mga kapatid, bilang mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao, halimbawa pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara. At isa namang dukha na panay sulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti, iyaong magara ang damit, at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang diyan, o kaya'y sa sahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid ko minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't ang mayaman ang sumisil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay ng Diyos na nasasaad sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo nagkakasala at ayon sa kautosan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautosan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangangalunya, siya rin nagsabi, huwag kang papatay. Hindi ka nga nangalunya, ngunit pumatay naman. Lumalabag ka rin sa kautosan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Pagpalain pong salita ng Diyos na ating tinanggap ngayong umaga. So, mapansin po natin sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon, a warning against favoritism in the church. So, yung pinakang context na sinusulatan ni Apostle James ay ang mga mananampalataya mismo sa loob ng church. Minsan si Apostle Paul, naging problema niya ito sa Corinthian church. Sa kadahilanan, sa panahon sa chapter 11, 1 Corinthians chapter 11, mapansin ninyo ang paalala ni Apostle Paul sa communion. Minsan, nagkakaroon ng kalituhan o kaguluhan sa loob sapagkat yung mga mayayaman, silang nagsasama-sama sa panahon ng communion. At may yung mga mahihirap naman, sila naman nagsasama-sama. O minsan naman may baon sila para sa kanilang communion, pero halos itinatago na lamang nila sapagkat nahihiya sila sa mga ibang mga mayayaman sa kapulungan. So ngayon po, itong problemang ito ay hindi rin kaiba dito sa sulat na ito ni Apostle James na nagkakaroon ng division dahilan lamang doon sa kanilang katayuan sa buhay. Subalit ngayong umaga, mahalaga makita natin ng higit ng mas maliwanag ang katotohanan ito. No? So dito itinuturo ni James, ni Santiago, na paanong ipamuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos na napakinggan o ang pananampalataya na tinanggap ng bawat kapatiran. So,
Anumang warning, no? Anumang warning ay hindi dapat i-disregard. Dahil kinalaunan baka maging sanhi ng sariling kapahamakan. Maalala nyo nitong linggong itong nagdaan ay minsan mayroong sa Cebu City ay mayroong mga naligo, nag-excursion. Pagkatapos, ang ganda ng falls, then mayroong drone, kinukunan sila ng drone, and eksakto biglang rumagasa ang napakalakas na tubig baha. So, malamang na mayroong warning na kinakailangan nilang umalis agad. But still, baka yung naiwan doon sa gitnang iyon, umasa siya na dadaan lilipas lamang yung ragasan ng tubig. Subalit nagpatuloy, lumaki yung tubig hanggang kinalaunan, hindi siya na-rescue. Nakita na lang na inanod ng tubig ang lalaking ito at nahulog sa talon. So, bakit? Kasi mayroong warning, subalit minsan hindi natin pinakikinggan. At minsan naman, napakagandang tingnan na ang isang lugar, bagay, kaya minsan ang palagay natin, okay, mainam, ito lang pipiliin ko. Kagaya ni na Adam and Eve, or lalong-lalo kay Eve. Nung sabi ng salita ng Diyos, napakaganda sa tingin ng babae ang bunga, no, ng punong kahoy. No? Napakaganda sa tingin ng babae. So yun yung naging way. So, bagamat mayroong warning na huwag kayong kakain ng ipinagbabawal na bunga sa gitna ng halamanan na yon. Subalit, may warning, subalit hindi niya pinakinggan. Bakit? Kasi maganda sa kanyang tingin. Out of curiosity, palaging nandoon yung pagtutuklas ho natin sa kung ano ang maganda. So may mga panahon na yung warning ay dinidisregard natin. Madalas, pinaiiral yung nakikita, yung nararamdaman, at kinalaunan, yun ang nagiging sanhi ng kapahamakan. Halimbawa, minsan nakalagay, no entry. No? But out of curiosity, pumasok ka pa din, tapos, yung lugar palang napasok mong yun, ay lugar na maraming landmines. So hindi mo alam kung saan ka aapak ngayon hanggang sa takot na yung umiral sa iyo. So babala, no? May mga magulang nagbababala sa kanilang mga anak, no? Anak, huwag ka munang papasok sa anumang relasyon. Subalit, may mga pagkakataon na may mga anak akala nila kontrabida ang kanilang mga magulang sa kwento ng kanilang buhay pag-ibig. So pinairal yung bugso ng damdamin, kaya napasok sa mas maagang responsibilidad. So maraming mga babala na maaari tayong makita, at ang anumang babala, hindi dapat ito dinidisregard, kundi tinitingnan natin bilang babala na maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Gayon din naman ang salita ng Diyos ay mayroon pong babala laban sa pagtatangi ng tao. So titingnan ho natin ngayon, may mga panahon tayo nag-aakala, ay kami mga mananampalatayang Kristiyano, parang mas tingin natin, mas angat tayo kaysa iba. Oo, tinanggap natin yung kaligtasan, tinanggap natin yung pinagkaloob, pero minsan kung ituring naman natin ang mga taong walang panampalataya, parang ganun na lamang. No? Subalit, higit nga alam natin yung katotohanan, higit na dapat nating maipamuhay ang katotohanan ito na ating tinanggap mula sa salita ng Panginoon. Subalit ngayong umaga, ang pinakang context ng pag-uusapan ho natin ay sa loob ng church. Dahilan ito ho ay isinulat ni Apostle James sa loob ng iglesia, sa mga kapatiran, sa mga mananampalataya, na nasa panahon ng pag-uusig, tinuruan sila paanong mamuhay na mayroong kabanalan sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng mga pagsubok na dumarating. So, ang tunay na pananampalataya ay naghahayag ng pantay na tingin sa lahat, ng kapatiran, maging anuman ang kanilang katayuan sa buhay. So talakayin natin ang tatlong babala laban sa pagtatangi ayon sa talatang binasa natin. Unang-una, favoritism is not practicing faith in Christ. So nung nakarang linggo ay ating tinalakay ang pagsasagawa ng katotohanang napakinggan. No? Doers of the word. Matapos mo mapakinggan, matapos nating mapakinggan, yung katotohanan ng ating tinanggap, agad-agad na ipinamumuhay. Agad-agad na isinasagawa. Hindi natin ipinagpapaliban or hindi natin dinidisregard yung mga katotohanan sapagkat ito yung nais ng Panginoon. No?
At mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi na ang sino mang umiibig sa Kanya ay isinasakatuparan, isinasagawa ang Kanyang salita. So, napakahalaga ng pananampalataya na meron tayo. Ang pananampalataya ay pinagtitibay ng gawa. Hindi natin maaaring sabihin, nananampalataya ako kay Jesus, subalit ang ating buhay ay taliwas naman sa kung anong Kanyang nais. So, dapat itong magkakatugma. No? Magkakatugma ang pagpapahayag natin na mayroon tayong pananampalataya sa Kanya at gayoon din naman ang ating ginagawa. Mapansin natin na sa passage na ito, nanilinaw ni James na dapat na pagsasabuhay ng katotohanan ayon sa kanyang nakitang problema sa loob ng church. Na kapag may kaya sa buhay ang pumasok sa simbahan o sa kapulungan, nakita itong mas pinahahalagahan. No? Mas nakita ni James na pinahahalagahan. Samantalang yung may hirap na kapatid ay parang naisasantabi. Mapansin po natin ang talata mula dito sa verse 2. Binigay niyang halimbawa mismo ito. Sabi niya, halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara. At isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung asikasuhin ninyong mabuti yung magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka lang diyan. O kaya'y sasahig ka na lamang maupo, nagtatangi na kayo at humahatol. So, kung makikita ho natin, mapapansin natin ang katotohanan ito. No? Ipinahayag ni James ang pagkakapantay-pantay ng bawat mananampalataya. Pagkakapantay-pantay natin bilang bilang Kristiyano, no? Pagkakapantay-pantay natin sa harapan ng Diyos. So binigyang halaga ni James ang tunay na sumasampalataya kay Jesus ay hindi nagtatangi. So sino man ang nariyan, sino man ang pumunta, nandoon po, no? Sa atin po sa loob ng church, sa Light Church, meron ho tayong rules, no? Na kapag ka-late, isarado talaga ang gate. Ngayon kung sino man ang pumasok na hindi pa late, malaya, no? O malaya makakapasok at sa unahan maupo. So, kumbaga nandun yung pantay-pantay. Maliban na lang kung talagang na-late na, okay, mag-antay para sa second service. So, hindi ho ito pagtatangi, bagkus isang disiplina sa loob ng iglesia. Mahalagang maunawaan natin, ang nais tukuyin, nagbigay ng halimbawa si James, pero pansinin ho natin, ang mas nais niyang tukuyin. Unang-una, tayo po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ano man ang ating katayuan sa buhay o lipunan. Pantay-pantay tayo sa kanyang harapan. Bakit po? So, iisang dugo ang ipinanglinis sa ating kasalanan. Iisang Kristo ang namatay sa krus ng Kalbaryo. No? Walang special dyan. O ikaw dahilan masyadong napakamakasalanan mo, kinakailangan pati si God the Father mamatay para sa iyo. So, hindi ho ganon at walang ganon. Iisa lamang ang isinugo ni God the Father, walang iba kundi ang kanyang anak, na maglinis sa ating, upang malinis tayo sa ating mga kasalanan. Iisa lamang namatay doon sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi si Jesus, namatay para sa lahat. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ipinagkalob ang bugtong na anak para sa atin. So, nangangahulugan ito, anuman ang katayuan natin sa buhay, pantay yung ibinigay sa atin sapagkat pare-pareho tayong makasalanan sa harapan ng Panginoon. Walang nakahihigit kahit ng pastor, kahit ng mga gawa, kahit na mga baguhan sa pananampalataya, tayo ho ay pantay-pantay pagdating sa pamantayan ng Diyos. So, sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 12, upang pagtibayin natin ang unang puntong ito, Hebrews chapter 9 verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog,
kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Napakaganda hong talata, no? Na mismong ang Panginoong Jesus ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Mismong sarili niyang dugo ang kanyang dala, no? Sariling dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. So lahat, no, tayo, walang iba tayong ibang kailangan kundi ang Panginoong Jesus. So gayon din naman tayo na maging pantay yung tingin natin sa iba. Yamang ang Panginoong Jesus mismo ang pamantayan ng lahat sa lahat ng ito. Ngayon, 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, no? 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Isang talatang muli na nagpapatunay na si Jesus ang pamantayan ng pagkilala natin sa lahat. Si Kristo lamang ang kailangan ng lahat, no? So, ito rin po ay nagpapahiwatig, okay? Nagpapahiwatig na tayo po ay pantay sa harapan ng Diyos. Walang sino man ang nakahihigit na mananampalataya, bagkus pantay tayong lahat sa harap ng ating Panginoon. Ang pagtatangi ay hindi ho pagpapractice ng pananampalataya. Ang pagtatangi, no? Pagtatangi, ano ba pagtatangi? Mas higit yung pabor mo sa iba, no? Mas higit yung pabor sa iba, may mas pinapaboran ng higit ayon sa katayuan o kalagayan sa buhay ng isang tao. Bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia, walang ibang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, kundi tayo po ay mag-ibigan bilang magkakapatid sa Kanya. No? Although, totoo na may mga pinagkaiba, pero minsan, alam niyo ho, ang pagkakapantay-pantay, nandoon yung paghahayag din naman natin na tulong, sino man ang nahihirapan. So, sino man dumaranas ng pagsubok, sino man dumaranas ng mga kahirapan sa buhay. So, nandoon na inaabot ho natin. So, ipinapaabot sa kanila ang tulong. So, ngayon, napakaliwanag sa puntong ito na ipinag-uutos ng Panginoon base dito po sa verse 1, mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, no? Bilang sumasampalataya, binigyang diin ni James yung salitang bilang sumasampalataya. Ang isang sumasampalataya, isang mananampalataya, dapat na mayroong puso na kagaya sa Panginoon. Mayroong hangarin na katulad ng sa Panginoon, na kung papaanong ganoon yung kanyang tingin sa lahat ng tao, tayo din naman maging pantay ang ating trato sa iba. Lalong-lalo na sa kapwa mananampalataya. So, bilang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. So ito yung pinakang unang punto, no? So kung nandoon yung pagiging pagpagtatangi, actually wala yung totoong pananampalataya. Hindi ipinapractice yung pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay naipapahayag sa pamamagitan ng pantay-pantay na pagtanggap sa mga kapatid, anuman ang katayuan nito sa buhay. Kahit na nga dumaranas paminsan ng pagkahulog sa pagkakasala, nandoon ang pagtanggap bilang kapatid para tulungang iahon. Kahit na may mga kapatirang yung kalagayan sa buhay ay iba yung nagiging takbo. So nandun pa rin yung pagtanggap upang sila'y muling maibalik sa Panginoon. Napakahalaga ho ng katotohanan ito.
na makita natin. Sa gayon, lalakas at lalago ang gawain ng Panginoon at maiiwasan ang pagkakabahabahagi na gustong mangyari naman ng kaaway. So minsan po, dito sa church, tayo ay nagkaroon ng rules. No? Nagkaroon ng rules. And 1 month announcement na pagdating ng February ay i-close ang gate dahilan halos every Sunday kung kailan patapos na yung praise and worship, saka palang darating, samantalang ang umpisa ng gawain is 8:30. So nagkaroon tayo ng rules na ganoon for the sake of discipline noon. No? Na kapag ka-late na, close na ang gate and close door. Na kahit na sino pang dumating upang malaman ng lahat na ang gawain ng pananambahan ay dapat igalang. So, ang advice ko sa mga usher, i-close na ang gate, no? At mag-antay, nung nagkaroon ng second service, mag-antay sa second service. Na late ng ilang minuto yung mga kasamahan ko sa bahay, sila mama at papa, no? Dahil iyon yung discipline, hindi na sila nakapasok kundi nag-antay sa second service. No? Kahit ho ba, pastor, magulang mo? Opo. Bakit? Iyon ho yung discipline, no? So hindi ho yung iba yung discipline ng ginagawa ho natin doon sa pagtatangi. Sapagkat ang pagtatangi ng tao, may higit kang tinitingnan. Okay? Subalit ang disiplina, ginagawa talaga ito sa loob ng church para ang lahat ay higit pang matuto sa dapat na ginagawa sa loob ng church. Na mayroong kinalaman sa paggalang sa Panginoon. Pagrespeto maging sa gawain ng Panginoon. So ilan lamang ito sa mga halimbawa, no? Na magkaiba yung bagay na ito, no? Na ginagawa natin. So balit, lahat po ay pantay-pantay ho tayo sa kanyang harapan. So, napakahalaga bilang mga mananampalataya, magkaroon tayo ng puso ng kagaya ng puso ng Panginoon na mayroong pagmamalasakit sa kapwa, maging sino man sila. Pangalawa, favoritism is a sign of worldly standard and not of God's. No? It is a sign of worldly standard. In verse 5 to 7, tignan ninyo mga kapatid ko minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit, hinahamak naman ninyo ang dukha. Hindi ba't mayayaman ang sumisil sa inyo? Hindi ba sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Binigay na uling halimbawa ni James ang ganitong kalagayan. Nung panahon, meron talagang halos karamihan sa mga kapatiran talagang maghihirap sa panahon ng pag-uusig. Anong pinakang dahilan ng paghihirap ng mga kapatiran? Akalain mo na kung mayroon kang property, wala kang karapatan na angkinin ang property yon. Wala kang proteksyon mula sa gobyerno. Kung ikaw ay maging Kristiyano sa panahon nila James, wala kang karapatan sa anumang pagmamay-ari sapagkat hindi ka maaaring protektahan. Kahit ng bahay mo, sa iyo yun, pag pinasok yun ng kapitbahay mo at angkinin niya, amin to. At pumunta ka ngayon sa police station para magsumbong, hindi ka nila aasikasuhin. Bakit? Sino ka ba? Wala kang proteksyon sa gobyernong ito. So talaga mawawalan ka ng ari-arian. So ganun yung halos yung kalagayan ng mga mananampalataya. So, yung pagmamay-ari ng mga Kristiyano nagiging pagmamay-ari ng iba. Aping-api ang mga mananampalataya nung araw. Okay? Pero patuloy silang nananampalataya sa Panginoon. Patuloy silang nagtitiwala sa Kanya. So, nung panahon na ito, halos, sabi ni James, di ba yung mga mayaman kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal ninyong pangalan? So, ganun ho yung context ng araw. So, kapag ka mayroong pumasok, and probably, iba, kasi hindi ito isusulat ni Apostle James, no?
hindi niya ito isusulat kung hindi ito nangyayari nung panahon na yon. Bagkus talagang nagaganap na parang nandoon na tiwalang-tiwala sila kapag mayroong pumasok, oy, mayaman to. Sa panahon naman ngayon, alam niyo po, halos maaaring kung sino yung mas higit na supporter ng iglesia. May pinakamataas. Kaya nga, ang pinakang advice sa mga kapatiran, huwag niyong idadaan kung kanino, direkta niyong ihulog sa offering box para walang makakita kung gaano man kalaki o kaliit ng maaaring ipinagkakaloob sapagkat ang Panginoon unang-una nakatingin sa pananampalataya at puso ng mga mananampalataya. So, kumbaga, maaaring ganun yung kalagayan na pagpasok sa loob ng iglesia, mas tinatanggap nila, inaasikaso ng higit yung may kaya sa buhay. Subalit po, tandaan natin ang katotohanan ito, ang pagtatangi ng tao ay pagpapakita na sumusunod ka sa pamantayan ng daigdig. Ibang-iba ang pamantayan ng daigdig kaysa sa pamantayan ng salita ng Diyos. Ibang-ibang pamantayan ng Diyos, no? Sa pamantayan ng daigdig, napakalayo. Diba? Minsan, bakit merong mga mga beauty pageant, no? Miss World, Miss Global, or kung ano-ano pang mga misinterpretation na kanilang mga pinagagawa sa buhay at sasabihin nila itong pinakamaganda. Kung sino ang manalo, siya ang pinakamaganda. Alam niyo po, pamantayan ng daigdig, ano bang kagandahan na mula sa Panginoon? Para sa daigdig, ang pamantayan, dapat ganito yung itsura mo. Pero sa Panginoon, iba ang kanyang pamantayan. Okay? Ibang pamantayan ng Panginoon. Ang verse 5 ay hindi ho nagsasuggest na porket mahirap, no? Mahirap. Okay, unawain ho natin ang verse 5. Sapagkat hindi ho ito nagsasuggest na hindi nangangahulugang porket mahirap ang tao, pasok ka na kaagad sa langit. Sapagkat kung ganun din lang naman ang usapan, okay, magpakahirap na tayo. No? Sabi ng verse 5, tingnan ninyo mga kapatid, kung mga minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang pinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Tandaan po natin, hindi ho ito nagsasuggest na kapag mahirap ka, automatic pasok ka sa langit. Unawain ho natin ang talata dahilan minsan may mga naghihirap na nga, ayaw pa din talikuran ang kasalanan at ayaw pang kilalanin ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang konteksto ng verse 5 ay may kinalaman sa mga mananampalataya na maaaring hikahos nga sa buhay, alang-alang sa pagsunod sa katuwiran at kalooban ng Diyos. No? Naghirap dahil sa alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon base sa context ng talata na sinabi ko sa inyo. Naghihirap sila sapagkat maaaring kinuha ang kanilang mga ari-arian. Subalit sa pagkakataon pong ito, maaaring nandoon yung kahirapan sa kanilang buhay alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At dahil doon, napakayaman naman sa pananampalataya. Dahil wala na silang maaaring ibang tawagan at pagkatiwalaan maliban sa Diyos. Napakayaman ng kanilang pananampalataya dahilan sa kahit na naghihirap, nagpapatuloy pa rin sila. Kahit na may pag-uusig, nananampalataya pa rin sila sa Panginoon. Kahit na pinagbabantaan sila, nananampalataya pa rin sila sa Panginoon. Nagpapatuloy na maglingkod. So, ganun ho yung context ng talatang ito. Huwag ho natin ma-misinterpret ang passage. Sapagkat ang daan ng kaligtasan, tanging si Kristo lamang. Wala na hong iba. Kung madalas ho tayong nakatingin sa panlabas, at madalas na iyon ang ating batayan, madalas din tayong nagkakamali ng ating akala. Tingnan ho natin minsan, may mga pagkakataon na ikumpara mo yung taong talented. Oh, talented to, sige na, tanggapin mo na, no, sa ganitong ministry. Subalit, ang problema, wala ng puso ng kababaang loob para sumunod. Oy, napaka-gifted nito. Sige, pasok na agad yan. Yan yung requirements na inaantay natin. Number 1 sa ministry, hindi ho yung gift,
and talent. Number one sa ministry is yung character ng isang tao. Nandun yung character na handang sumunod, handang pasakop, handang matuto, kahit na may alam. Yun yung makikita mong mayroong paglago. So, kung ang pamantayan ng daigdig, dapat ganito yung qualification, mayroon kang talent sa ganito o gifted ka sa ganito, sa Panginoon iba naman. Bakit po? Tunghayan po natin ang ilang talata na pinagtitibay ang katotohanan ito. 1 Samuel 16 verse 7. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas ang anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit puso ang tinitingnan ko. Mapapansin natin na ang talatang ito ay inihayag kay Samuel, kay Prophet Samuel, matapos na pinapuntahan si Jesse at hinanap kung sino yung susunod na i-anoint na king ng Israel, si David. Nung pumunta si Samuel, nakita niya ang magkakapatid. Mayroong mga matitikas, matitipuno, matatangkad. Samantalang nung panahon na yon, probably mga nasa 13 years old, 13 or 14 years old si David. But after na may anoint si David, hindi siya agad naging king ng Israel. Pero inihanda na siya para maging hari. And probably, naging king si David at the age of 30 years old. No? 13 in-anoint, pero at the age of 30 years old, saka lang siya naluklok bilang king ng Israel. Maraming proseso pang pinagdaanan. Ngayon, nandun yung kanyang mga kapatid, no? Matatangkad, matitipuno, matitikas. Nung makita yung panganay, sabi ni Samuel, mukhang ito na ata. Sabi ni Lord, hindi yan. Yung sumunod, nakita niya uli, mukhang ito na. Matangkad, matikas. Sabi ni Lord, hindi pa rin iyan. At sabay ni-rebuke siya ni Lord. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Di ba? Sa panahon ng digmaan, walang humaharap kay Gulayat sapagkat takot, matitikas nga, matitipuno. May mga armado nga sila. Subalit walang makaharap kay Gulayat. Subalit nakita ng Diyos ang laman ng puso ni David para harapin ang napakalaking Gulayat na ang kanyang hawak ay bato at pananampalataya. Sa ganung paraan, pinagtagumpay. Bakit? May pagtitiwala siya kay Yahweh. Yung kanyang puso ay nakay Yahweh. So pinagtagumpay siya ng Panginoon. So iba ang pamantayan ng Diyos at ng tao. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Another passage. 1 Corinthians chapter 1 verse 27. Sabi ng talata, subalit pinili ng Diyos ang sapalagay ng sanlibutan na kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Itong talatang ito ay may kinalaman halos sa mga Pharisee noong time sa Book of Acts. Sina Pedro, actually, wala naman talagang, kumbaga hindi naman nakapag-aral maliban sa tinuruan sila ng Panginoon. So, although mayroong ibang mga aklat na nagsulat, mga Bible commentator, or mostly Bible commentators, nasabi nila, nakapag-aral naman sila Pedro. Pero, iba, kina Pablo, na talagang yung kanilang academic hayag, inihayag ni Pablo. Sapagkat sabi nila, kung hindi talaga nakapag-aral si Pedro, hindi rin siya nakapagsulat sa mga mananampalataya. So possibly, sabi nila, nakapag-aral si Pedro. Nakapag-aral, no? Subalit, kung makita ho natin, yung kanyang naging trabaho ay pangingisda. Wala ho siya sa posisyon, kagaya ni Matthew, na mayroong posisyon sa gobyerno, no? Isang tax collector.
So, ganun yung background. And dumating yung time na halos ang mga Pariseo talagang marurunong, mga magagaling. Subalit sa pagkakataon pong iyon, sina Pablo, no, si Pedro, nung magsalita, halos walang may accuse sa kanila ang mga Pariseo. Bakit po? Ito yung sinasabi ni Pablo, ni Paul, no? Dito sa talatang ito. Tinawag, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan na kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Tunay po na ang pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan. So, kailanman hindi tayo maaaring magtangi ng tao. Bakit po? Kapag ganoon ang nangyari, maaaring pinaiiral natin ang pamantayan ng daigdig at wala nang pinagkaiba ang daigdig sa atin. Bagkus tinuturuan tayo ng Panginoon ng salita ng Diyos na tulungang patatagin, palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Magpaalalahanan ang bawat mananampalataya at nang sa gayon patuloy na mapalakas ang kanyang gawain. Ang pagtatangi ay hindi mula sa Diyos. Minsan, tayo ay impluwensyado ng daigdig. Ang pamantayan kung ano ang maganda at pangit, minsan sa social media, ay nagsasabi na taliwas sa salita ng Diyos. Kung tayo ay magtatangi ng tao, ayon sa panlabas na kaanyuan, maaaring wala tayong discernment mula sa salita ng Diyos. Subalit kung ating pinaiiral ang salita ng Panginoon, makikita ho natin na ang higit na sinasabi sa atin ng kanyang salita, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, higit tayong pinaalalahanan na nandun yung pagtanggap sa ating kapwa, lalong-lalo sa mga kapatid sa pananampalataya, upang palakasin at patatagin ang kanilang pananampalataya. So, pangatlo, favoritism is a violation against God's law. Mapansin niyo po, ang passage na ito ay napaka-practical. No? Napaka-practical at maaaring nangyayari, hindi lamang sa isang lokal na iglesia. Maaaring sa karamihan. Minsan, naalala ko nagkaroon ng revival sa Azusa Street. Ang mga Black American and White American, hindi ho talaga sila nagsasama. Yung Congregationalist, Brethren, Presbyterian, nasa front yung mga white and nasa likod naman yung mga black. Hindi ho sila maaaring magkasundo, magkaisa. O may mga pagkataon, kung ang church na iyan ay purong black, black lang iyan. Kung ito namang church na ito ay puro white, white lang iyan. Hindi sila nagkakasundo eh. Nagkakaroon ng racial discrimination. So, dumating ang time, sa time ng Azusa Street Revival, na kung saan dito rin nagpaumpisa ang Assemblies of God, sa maikling panahon, na-unite yung black at nagkaroon pa ng black preachers na si William J. Seymour, isang mangangaral na Black American. So mayroong mga white na pupunta doon para mag-worship. Wala ho silang ibang iniisip kundi ang sumamba, magpuri, maranasan ang pagkilos ng Santong Espiritu. Para sa ilang mga nakapag-observe, sabi nila, kamangha-mangha na mapag-isa mo ang puti at itim sa isang lugar. Mapag-isa mo ang Black American and White American sa isang lugar. Sabi, ano bang nangyayari? Alam niyo, naging magandang patotoo ito nung time nagkaroon ng revival. Pero nung lumilipas na ang revival, 1920s, nag-umpisa na naman na yung white sa likod, yung white sa front, yung black sa likod. Ganun ho ang nangyayari at halos naging dahilan din upang magkaroon ng division ang mga churches ng araw. Favoritism. Maaari sabihin natin na ito ay bahagi ng pagiging pagtatangi ng tao o mismo, no? So, subalit po, ang pagtatangi ng tao ay
violation, laban sa batas ng Diyos. In verse 8 to 13 ng talata, mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang kautosang ibinigay sa inyo ng Diyos na nagsasaad sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ho ay principle ng Word of God. So, ang unang-una is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And love your neighbor as yourself. Ito po'y principle. Pagdating sa application, inihayag ni Santiago na may kinalaman ito laban sa pagtatangi ng tao. So kanyang ipinakita na ito ay batas ng Diyos na dapat na sundin. Pagdating sa application, ang pagtatangi ay paglabag sa batas ng Diyos. Bakit niya paulit-ulit na binigyang diin, pinagdiinan niya yung salitang batas ng Diyos? Mostly kasi ng sinusulatan or sinusulatan ni Santiago ay mayroon pong background as Jewish Christian. Alam nila yung batas at mahigpit nilang sinusunod ang batas. Pamilyar sila sa Old Testament law and maging sa punishment. Kaya ang madalas niyang nababanggit dito sa aklat na ito ay yung salitang batas o salitang yung law. No? Ipinakita niya na kasalanan ang pagtatangi dahil sa verse 8, makikita po natin na ibinigay na kautosang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit sabi niya, ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo'y nagkakasala at ayon sa kautosan, dapat kayong parusahan. Ang tumutupad sa buong kautosan, ngunit lumalabag sa isa, ay lumalabag sa lahat. Sapagkat ang nagsabing huwag kang mangangalunya ay siya ring nagsabing huwag kang papatay. Hindi ka nga nangalunya, ngunit pumatay naman, lumalabag ka sa kautosan. So, parang isang bahagi lang ng commandment na maaring hindi na-disregard. Pero ang totoo, hindi nasunod lahat. So, hindi natin maaring piliin ang salita ng Diyos na sasabihin natin, ito lang ang dapat, ay ito lang yung ating ginagawa. No? O minsan, pag ayaw mo talagang sundin, maaring i-depensa mo ito sa pamamagitan ng binaluktot na interpretation, no, ng talata. So hindi natin may kakaila kung ano ang katotohanan ay katotohanan. Kailanman ang katotohanan maaaring baluktutin pero mananatili itong katotohanan. Hindi ito maaaring sirain ng kahit na sino sapagkat katotohanan pa rin yun. So ganoon din naman ang salita ng Panginoon, no? So kahit na maliit na paglabag, kapag ito ay ating hindi nasunod, ito'y pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Ang pagtatangi ng tao ay maliwanag na kasalanan sa harapan ng Diyos. Walang ibang ipinag-uutos, maging lalong-lalo na ang Book of John, Gospel of John, Epistle of John, na pinag-uutos sa atin, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So mapansin ho natin, sabi ni James sa verse 12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Anong tinutukoy dito? Yung word na paghatol, may kinalaman ito sa tinatawag ho nating final judgment ng Panginoon. Final judgment na kung saan lahat ng tao talagang haharap at huhukuman ng Panginoon. Bema or white throne judgment na hahatulan ng Panginoon. So, dumating man ang panahon na yon, alam natin sa ating sarili na ginawa ho natin anuman ang nais ng Panginoon. Anuman ang kanyang kalooban. So, mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong kapanatagan.
Dahilan lamang ba sa pagtatangi ng tao, nawawalan tayo ng kaligtasan? Ang totoo naman po kasi, ganito yon, no? Ang tunay na pananampalataya ay nahahayag sa ating ginagawa. Kapag nalaman ho natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, subalit hindi natin sinakatuparan, nagkakasala tayo. So, sa ganong kaparaanan, doon tayo mananagot sa Panginoon. So, yung tunay na pananampalataya ay nahahayag sa ating ginagawa sa bawat araw. Subalit, kung nagsasabi tayong mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon, subalit hindi ito mahayag sa ating ginagawa, maaaring questionable ang ating pananampalataya. So, napakaganda na makita natin ito. Na sa loob ng church, nandoon yung pagtanggap sa isa't isa. Anuman ang kalagayan o ang katayuan, anuman ang pinagdadaanan sa buhay, nandoon pa rin ang pagtanggap. Nandoon yung pagtulong upang iahon ang sino mang nakakaranas ng kahirapan. Tulungan ang sino mang nahuhulog maging sa pagkakasala. Tulungan, magtulungan ng pasanin ang bawat isa, ng bawat mananampalataya, nang sa gayon mapagtagumpayan at patuloy na maging matatag, maging malakas, at sama-samang naglilingkod sa Panginoon. Sino nga bang makapagsasabi na isang araw, yung isang bata na minsan hindi pinapansin sa iglesia, pagdating ng araw ay siyang magiging pastor ng iglesia? Sino nga bang makapagsasabi na yung isang magulong bata nung araw, malikot na bata nung araw, magiging bahagi ng worship team at magiging pagpapala sa iglesia? Sapagkat mayroong nag-aruga, mayroong tumulong, mayroong nagbigay ng panahon sa kanila. Isang bata nung araw na habang nagpipreach si Pastor Tan dito, ay kinakalikot yung mixer sa likod at minsang napagalitan. Subalit, pagdating ng araw, dumating yung panahon na naglingkod sa Panginoon. So, mga kapatid, walang ibang pinagagawa sa atin ng Panginoon, kundi ang pagtutulungan ng bawat isa na lalong maging mapatatag ang pananampalataya na isang araw, sama-sama tayo maglilingkod. Maaaring dumating man ang panahon na tayo naman ang nasa panahon ng kahinaan. Nandiyan naman ang iba na minsang tinulungan natin para maging matatag sa kanilang pananampalataya upang tayo naman ay kanilang palakasin. Yun ang buhay ng iglesia. Subalit, mahirap maglingkod sa Panginoon kung hindi natin kayang tanggapin at ibigin ang mga inibig at tinubos ni Kristo. Magiging pasanin lamang natin ang paglilingkod kung hindi natin kayang tanggapin at ibigin ang mga inibig at tinubos ni Kristo. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa Panginoon na maglingkod sa isa't isa upang mapalakas ang iglesia. Tayo sa Light Church ay nagpapatuloy na gawin anuman ang nais ng Panginoon. Nagpapatuloy na magpalakasan. Mayroong nanghihina, nandoon ang tulong, pananalangin, nandoon ang advice, o minsan may karamdaman, nandoon ang pagpapaabot ng tulong, o may mga panahon na pinagbabantaan ng ibang tao, nandoon ang pagpapalakas at pag-back up sa mga kapatiran. So, ito yung ginagawa ng iglesia. Ginagawa natin sa ganung kaparaanan. Kapag nagkaisa ang iglesia, walang magagawa ang kaaway. Laban sa iglesia na tinawag, tinubos, pinili ng Panginoon. So patuloy tayong maglingkod sa pamamagitan ng mga kapatid sa pananampalataya. At isang araw, patuloy pang lalago ang mga gawain ng Panginoon.
So, nawa po ngayong umaga na sa mga katotohanan ito na atin pong napakinggan, no? Tatlong katotohanan na ating tinalakay. Ang pagtatangi ng tao ay malinaw na hindi paghahayag ng tunay na pananampalataya sa Panginoon. So, nangangahulugan, wala tayong pananampalataya, wala tayong totoong pananampalataya kung mayroong pagtatangi na nangyayari. Ang pagtatangi ay palatandaan na maaring iglesia ay hindi nabubuhay ayon sa pamantayan ng Diyos, bagkus namumuhay ayon sa pamantayan ng daigdig. At panghuli, ang pagtatangi ay isang kasalanan sa harapan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa salita na amin pong natanggap. Salamat po sa mga katotohanan ito. Ito man, O Diyos, ay naging saway sa amin. Ito man po ay naging paalala. O ito man, Panginoon, ay maliwanag na mensahe mo na patuloy namin sa katuparan. Tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy naming tanggapin ang katotohanan ito ng iyong salita. Nawa po, Panginoon, dumating po ang panahon na habang aming sinasagawa ang katotohanan ng iyong salita, ang iglesia naman ay patuloy pong mapalakas, mapatatag. Dumating ang panahon, Panginoon, na walang anumang bahid dungis ang iyong iglesia, sapagkat ang bawat kapatiran ay naglilingkod sa isa't isa. Lord, I pray, tulungan mo nga po kami na patuloy namin itong maisakatuparan. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging aming mga sarili patuloy na maibaba sa iyong harapan. Na anumang iyong pinagkatiwala sa Light Church, patuloy ho namin magampanan. Tunay na ikaw po ang Panginoon na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang iyong mga anak ay malinis, upang matubos sa kasalanan. Iisang dugo ang ipinanglinis sa lahat ng iyong pinili. Iisang katawan ang naging handog sa krus sa lahat ng iyong tinawag. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na pahalagahan ayon sa iyong pagpapahalaga ang bawat isa na pinili mo. Kalingain ang bawat kapatiran. Paalalahanan maging sino man ang dumaranas ng kahirapan. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na higit sa lahat, umiral ang pagmamalasakit sa isa't isa. Salamat po, Amang Banal, sa bawat kapatiran na iyo pong itinalaga sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, na bagamat wala kaming face-to-face, but still ang kanyang katapatan na pakinggan ang iyong salita, pag-aralan ito, makasama online, ay palaging nahariyan, Panginoon. Maging sa mga kapatid din po namin, O Diyos, na bagamat hindi man member ng Light Church, subalit nandiyan, patuloy nakikibahagi online, I pray na sila man, Panginoon, ay iyong pagpalain. Sila iyong pangunahan. Panginoon, I pray na maranasan nila ang kapayapaang mula sa iyo. And right now, Lord, sino man po ang dumaranas ng kahirapan,
Sinasaway po namin ang anumang likha ng kaaway na kaguluhan sa pangalan ni Jesus. Bagkus ang pananagumpay mo, ang patuloy mong ipagkaloob. Salamat din po sa kagalingan sa aming puso sa pamamagitan ng salitang amin pong natanggap. Lord, I pray na sa bawat tahanan, patuloy mong pagpalain ang kanilang sambahayan. Sa bawat tahanan, patuloy mo silang pangunahan. Salamat po sa katapatan mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ang iyong salita ay totoo sa buhay namin. At patuloy naming isa sa katuparan. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa iyo lamang pong papuri, parangal at pagluwalhati. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sa atin pong announcement, this coming Saturday at 7 a.m., tayo po ay magkakaroon ng water baptism. 7 a.m. sa San Lorenzo Beach. Okay? So, yung mga hindi pa nabaptize ay maaari po ngayon ay mag-message na kay Sister Karen Buen Consejo or kay Sister Lori Lee, no? Para ma-orient ho natin before pa ang water baptism. So for now, meron tayong 3 candidate for water baptism. So, maaari po as early as possible magpasabi na kay Sister Karen para po ating ma-orient para sa water baptism this coming Saturday sa San Lorenzo Beach, 7 a.m. po. Okay? So, gayon din po, by next Sunday, yung NXA recharge ay ipagpapatuloy ko and naka-ready na po yung mga materials ninyo for evangelistic training. Okay? So isang nakakatuwa, nakaka-excite na gawain. So since na maluwag naman ang lugar natin para kayo ay matrain, maturuan. Mga nasa NXA, so meron kayong mga materialis na ibibigay ako. Okay? Lahat ng nakapag-umpisa na ay magpatuloy. Maliban po sa Sunday, ganun pa rin ho tayo, still, nasa 60 plus ang kaso. Ngayon, hindi na kung ibabalik ho natin ang church service, hindi na ho natin gagawin na may first and second. Aantayin ho nating bumaba sa 20 ang bilang ng mga kaso and then balik ho natin sa isang service. So ito ho yung ating titingnan. Okay? At pag-aaralan. So, para bawas yung risk po sa ating lugar. And salamat sa Panginoon, ang tabako ay nananatiling ganun yung bilang at loobin ni Lord, pababaan ng bilang. Ngayon, ang ating pong church anniversary, alos tuloy yung araw ng anibersaryo, pero yung celebration, medyo malabo po. Yung mga nag-contribute na, panatilihin nyo na po dyan sa inyong mga treasurer, kung sino mang collector po ninyo, sapagkat kapag naayos na ang sitwasyon, magkakaroon pa rin tayo ng celebration. Okay? Yun nga lang, ibang araw na ang celebration na gagawin natin. Or loobin ni Lord, year-end Thanksgiving ulit tayo. But still, ipagpasalamat natin sa Panginoon. So, manatili lamang ho tayo, no, sa Panginoon at maging matapat sa mga gawain online. So, this coming Sunday ay online pa rin, maging ang atin pong tawag natin dyan, itong midweek service. So, loobin ng Panginoon, makapag-start ako ngayon ng Intentional Move Discipleship sa Facebook group ng LWCC-AG, and sa Biblical Discipleship Training naman ay maaaring umpisahan ko ang doctrinal teaching. Okay? Para mas mapatatag ho tayo sa ating pananampalataya. So, yung sa NXA naman, this coming sa susunod na linggo,
at the same time pa rin, no, ititrain ko na kayo for evangelism. Para tayong lahat ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon, makapag-abot ng iba pang mga tao. So ngayon po, sa atin pong mga tithes and offering, mayroon po tayong at tagapagkolekta, Sister Karen. So si Sister Karen po ay mayroon pong GCash para hindi na ho hassle sa inyo. Iligay na lang po sa GCash ni Sister Karen. Bakit? Lalong-lalo sa panahon ng pandemic, panahon wala ho tayong service, kinakailangan pa rin natin i-honor ang Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob upang atin din pong matugunan ang pangangailangan ng iglesia. Okay? Lalong-lalo na pong panahon ito, kailangan ho ng internet connection, ng kuryente, ng church, sapagkat dito ho tayo nagkakandak ng ating live service. So through GCash ni Sister Karen, doon nyo na lamang po ihulog. And pakinotify na lang po, Sister Karen, na kayo po ay mayroong ihinulog. So kung hindi nyo po ho alam, paki-backread nyo po dito sa Facebook page ng Light Church Tabaco yung naunang announcement natin sapagkat nandun po nakalagay yung kanyang GCash number, no? Yung GCash account. So yun lamang po ang ilang mga announcement po natin. Nawa po ang pagpapala ng Diyos. Patuloy ho tayong magpalakasan, magpanalanginan sa bawat araw at patuloy siyang mapapurihan. So muli ho tayong manalangin sa Panginoon and papurihan natin ang Diyos. Let's sing the song, To God be the glory. Praise God. Salamat po, Amang Banal, sa umagang ito. Salamat sa iyong pagsama. Salamat sa iyong pangunguna, sa pangungusap ng Santong Espiritu. I pray ng kapayapaan sa buhay ng bawat isa, patuloy pong pagkaloob. I pray, Panginoon, ang pananagumpay laban sa anumang gawa ng kaaway, patuloy lang maranasan, alang-alang sa ginawa ni Kristo. I pray, Panginoon, ang mabuting balita ipatuloy na maipangaral sa iba pang mga tao. I pray, dakilang Diyos, na ang bawat pamilya pagkaisahin mo at ang kailang mga pangangailangan ay patuloy pong matugunan. Salamat po, Amang Banal, at hayaan mo may mga bagay ka pang nais baguhin sa amin, nais ayusin sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy itong maisaayos sapagkat ikaw ang Diyos ng kaayusan at ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo, Diyos, ng pagpapalang makalangit ay matanggap ng bawat isa mula po sa mga bata, mga kabataan, maging sa mga magulang. And I pray, Lord, na ilayo mo ang bawat isa sa anumang malulubhang karamdamang nangyayari sa aming paligid ngayon. Lord, ikaw lamang po ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming mapagkakatiwalaan. Ilayo mo rin sa anumang gawa ng kaaway, maging sa mga aksidente, in the name of Jesus. Amang Banal, salamat po, mapagkakatiwalaan namin ang iyong pangalan, mapagkakatiwalaan ka namin, Panginoon, patuloy po kaming magtitiwala sa iyo. Purihin ka po, Ama. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang umaga po at sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon.